Hi my friends, so I'd like to talk about this one time that I experienced something very sinister, something very out of, I must say out of the ordinary, because hindi ko naman yun naranasan before eh. That was the first time that I experienced it, and I'd like to tell you how I felt during that moment. Papasok po, bro. Dalawa daw kami. Doon, bababa na doon. Go. Doon na tayo lahat. Kipaw. Alalain kita mauna ka. Doon tayo sa gilid lang lahat. Sige. Yo, meron na. Flash ka, dahan-dahan. Kaya mo yan? Kaya yan nga. Ako nga, kaya yan eh. Tawa, alalain lang ha. Ang titignan nyo yung dinadaanan nyo, ha? Yung multo, di kayo yan yung dinadaanan nyo, mabigat. Medyo mataas nga lang. Hindi pala 3 feet. Ah, dyan ba? Nakakala ko doon. Ako nga rin. Ito pala. Doon ako nakatingin eh. Ito pa. Pasensya po. It's fun. I like it. Kaya ka na. Oh. That's how we went up. And now, down. We're inside. Ito na si Chocolate ko. Ready ka na? Oh my God. So as you've seen, we went inside this abandoned hotel. Sobrang tagal niya ng abandonado. Like, yung kasama namin na isa, si Boy Patatas, nakapag-work pa siya doon when he was like 16, 18 ata, year old. Siya rin yung nagdala sa amin doon sa hotel. Yung pinaka-entrance niya, yung hotel, is hindi na siya open. Hindi na siya napapasukan. Naka-lock na siya, naka-barricade siya or whatever. So, sa bintana kami dumaan. That was the parang second level na window. Kasi umakyat pa kami, nag-stairs pa kami. So, doon kami dumaan. So, yun, nakapasok na nga kami lahat. Yun yung gate na malaki. Yung entrance. Ito yung hagdan. Oh, no. Look at this. So, di ba nagulat? Gulat na gulat talaga ako noon kasi meron akong nakitang Santo Niño dun sa harapan ko bigla. Hindi ko kasi siya nakita sa mata ko eh. Nakita ko siya. Nung pagpan lang nung camera na gano'n, nakita ko siya bigla. So, nagulat ako kasi parang bata. Batang maliit na nakaganon. So, ang napansin ko dun sa lugar, marami siyang nakasabit na mga pictures ni Mama Mary. Tapos yun nga, di ba may Santo Niño dun sa gilid. Small ones lang. Nang napansin ko dun, na pwedeng noon, okay naman yung place, di ba? Hindi naman para pamugaran ng mga masasamang elemento or espiritu. Kasi nga, syempre, somehow, kung may mga ganun, ibig sabihin yung may-ari, may pagka-religious. So, maybe yung place, na blessed, or whatever, diba? So, medyo ano pa ako nun, skeptical as to why and how na sinasabi nga nila haunted yung hotel na yun. Hindi ko ipapakita sa video na to yung buong explanation ko, pero in-explore ko yun, in-explore namin yun yung buong hotel. Mag-jump muna tayo dun sa experience ko na hindi ko makakalimutan kung bakit up to this day unforgettable sa akin yung hotel na yun. So dito ang ulan kung nakikita nyo yan. Bakit? Wala ba itong bubong? We will find out. Let's find out. Uy, malakas yung ulan. Teka lang. Wait lang. So, aakit ako dito pero walang pinto dito sa gilid. Aakit ulit ako and then what? Usually, diba dapat when you go one? Huh? May pinto doon? Oh my God. So, ayun, medyo
tricky sa akin yung hagdan, yung daan. Kasi, or hindi ko alam baka ganun talaga yung mga hotels na iba. Pero, kasi pag akyat mo ng hagdan na yun, imbis na mapunta ka sa second floor, kasi yung building, meron siyang 1, 2, 3 floors. So, pag akyat mo ng hagdan na yun sa gilid, imbis na nasa second floor ka, wala kang makikitang second floor. Padera siyang ganyan. Aakyat ka pa ng isa, saka ka mapupunta sa third floor. So from first floor, paakyat na siya ng third floor. Nasa iba ata yung daan papunta dun sa second floor, pero wala na kami nakita dun eh. So yun, safe to say, first floor and third floor lang talaga yung mga na-explore namin. So ayun nga, pag-akyat namin dun sa third floor, wala na siyang bubong. Sobrang creepy ng itsura niya kasi wala na siyang bubong, pero sobrang init. Kahit umuulan na. Malala talaga yung init. Siyempre, di ba, ganito pag umuulan, di ba? Like now, nagre-rain. Summer ngayon, tapos nagre-rain, sobrang init, di ba? Pero pag umulan, maganda pa rin yung dating sa katawan mo, na napagpresuhan ka, nalalamigan ka, kahit nasa loob ka lang ng bahay. Pero, doon sa hotel na yun, wala nang roof yung third floor, as in open na siya. So nauulan na kami and all, tapos may hangin ganyan, pero init, sobrang napakainit talaga, hindi mo ma-explain kasi naka-jacket ako noon, pero usually dapat malamig kasi naulan tapos mahangin, pero mainit, napakainit ng paligid. Dito lang kayong dalawa ha. Okay? Third floor ha. Sabi mo na sa akin kaya. Yes. So, ayun po, aakyat ako. I will try my first ever solo exploration. Dito sa isang hallway lang naman to, kaya matapang ako. Hallway, pero papasukin natin yung mga kwarto. Ito po. Ito po yung papasukin natin. So, ayun, sinolo ko nga po pala iyon. At i-upload ko po yan sa ibang video for vlog recap. Para mapanood niyo kung paano ko yung sinolo. Habang si Sir Teng TV at saka si Joko Loco, naghihintay lang sila dun sa may second floor. Yung pader lang, sa kahagdan. Nandun lang sila, tapos ako nandun sa third floor. Tingin ko, isa rin yan sa mga naging contributing factor kung bakit nangyari sa akin yung nangyari sa akin ng gabing yun. Pagkatapos kong suluhin yon, may mga naramdaman din akong mga kung ano-ano, boses, footsteps, as I remember. Tapos yung dulong part, doon medyo parang doon ako kinilibutan. Kasi nakakatakot talaga yung dulong part na yon. May kulog-kulog pa, may puno na doon. Pero mainit. Oy, lumamig bigla. I was just talking about mainit, pero lumamig bigla. Sayang wala akong EMF na dala. Dito, katakot to. Inugat na dito. Oh my gosh. So ayun, after namin bumabang tatlo nila Sir Teng TV, nila Joko Loco, nandun naman namin naabutan yung iba pa namin mga kasama. And that night, swerte talaga kasi kasama namin si Tio. Si Tio po ay tsuhin ni Sir Teng TV na talaga namang umaalalay sa amin pagdating sa spiritual na mga pangangailangan namin. Kasi bilang baguhan lang naman dito, kailangan namin ng gabay ng mas marunong pa sa amin. Kasi in case, diba, hindi naman namin ginugusto, pero baka somehow may magagambala kami, merong gagabay sa amin. And that night, super thankful ako kasi kasama namin si Tio. I can't say any further, pero yun lang yung pagkakaalam ko. Parang dati kasi ginagawa din ni Tio, meron nga siyang YouTube channel actually dati. Hanggang ngayon naman ata may YouTube channel siya, pero I mean dati active yung YouTube channel niya kasi nga pino-vlog niya rin yung mga pinupuntahan niya, mga ganyang lugar. Pero parang naging against siya dun sa samahan nila, so yun, tinigil ni Tio. Kaya nung sinamahan niya kami, sumama lang siya doon to guide us, to help us. Pero hindi siya nagbe-video, pero nag-investigate siya. Meron siyang mga dalang equipments. Tapos nakaka-amaze kasi napapatunog niya, nagre-respond sa kanya, pati yung ghost ball na dala namin nasa kanya din. Tapos meron din siya sarili. Tapos lahat yun napaggalaw niya dun sa baba, sa babang part. Ito guys, yung ano nyo,
Ito yung pinakalugar niyo. Kita niyo guys kung gaano kaabandon na to. Talagang may Noah built the ark pa. Ayun po guys. I believe isa to sa mga kwarto or something. Pang reception area. And dito. Yung babang part na yun, ito ay theory lang namin kung bakit nagaganon yung lugar ha. Kasi sabi ni Boy Patatas, yung may-ari daw nun, mahilig pumunta sa ibang bansa. Tapos pag uwi niya, meron na siyang mga dalang mga iba't ibang mga klaseng statues. May mga Indians, may mga animal-like, basta big ones na dinadala niya dun sa hotel, tapos ginagawa niyang pa-display doon. And yung place na yun, yung one room na yun, na kung saan maraming activity na nakuha si Tio doon sa mga equipments niya was doon daw nakalagay yung mga maraming mga statues na nung may-ari before. Since yung may-ari nga ay kumukuha ng mga iba't ibang mga statues sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, tapos dinadala niya dun sa hotel, baka lamang ha, merong kapit yung mga dinadala niyang mga gamit dun na hindi niya na napapablesan, basta niya na lang dinidisplay dun. So baka dun nagsimula yung mga hindi magagandang mga pangyayari dun sa hotel, because the hotel back then has a very very bad reputation talaga, kasi maraming as in numbers of them. So ayun, theory lang yan ha, hindi po ako sigurado, pero sa tingin talaga namin pwedeng malaking contributing factor din yun kung bakit naging, let's say, haunted yung hotel even back when it was still operating. So yun nga, back to Tio, parang nag-e-enjoy pa siya, natutuwa pa siya dun sa ginagawa niya. So inaya niya kami, dalawa kami noon, si Cyrus, Adventurers Corner, at ako, na umakyat dun sa kabilang building. Ito po yung inakyat kong building. Meron po siyang adjacent building, katapat niya lang, makikita niyo naman po sa video ko yan. Inaya niya kami doon na umakyat. So sumama naman kami. Sama naman ako kasi excited ako eh. Natutuwa ako dun sa ginagawa ni Tio, nakakakuha siya ng mga sagot. Tapos parang I felt like safe naman ako kasi siya yung kasama ko eh, wala naman, hindi naman siya iba. Tapos he's gonna be protecting me for kung ano man na mangyari, diba, na hindi ko yung naasahan ay meron pala talagang mangyayari. Kaya nag-iilaw po talaga. Hindi, una na po si Kuya. Gusto mo dito, binayad mo na ako. Nasakpo kasi akong binato. Umila po? Ay, Totoo. Totoo guys. bumato nga sa'yo. May bumabato sa akin talaga. Ay, oo, nagkakala. Ayun o guys, nag-orange po. Opo, pulado. Kinilibutan ako. Kasi ano po ako, umakyat ako sa pinakataas. Nandun ako sa pinaka-rooftop. Yan si Kuya na espiritista. Siya mismo may third eye, may mga skills siya. And talagang meron siya nakaramdaman at nakikita. So that clip was taken from the video of Adventurers Corner. At kasama kasi namin siya noon nung umakyat kami ni Tio. Tatlo kami noon. Him, si Tio at ako. Inakyat namin yung third floor. At dun nga nangyari yung mga kakaibang nangyari sa akin. Hindi ko maintindihan kasi before kami umakyat, kita naman I was fine. I was doing fine. Diba? Kinakausap ko pa sila, tapos I was bubbly and all. Wala akong nararamdaman na kahit anong mabigat or whatever. Pero nung pag-akyat namin doon, that instant, diba, akyat kami. So, dapat mag-e-explore kami. Pupuntahan namin yung kada room, ganyan. So, pag-akyat po lang sa taas, immediately, parang nakaramdam na ako ng kakaibang pagod. Pagod na pagod ako, yung sobrang pagod na pagod ako, sobrang hindi ko maintindihan yung pagod ko na parang hindi na ako makagalaw. Nakapasok pa kami sa ilang doors pa ata yun, parang mga 2 doors pa yung natignan ko, yung na-videoan ko ng ganyan, pero hindi ko na rin kinaya, nag-automatic stop na ako na
Ang ginawa ko na lang the whole time na si Tio ay nag-investigate at si Adventurer's Corner ay nag-explore, andun ako sa hallway, nakasandal na lang ako ng ganyan. Isang walang kasama. Unlike nung pag-ghost hunting namin ni Reynald. Ingat lang po tayo, ha? Ito. Ito yung moda. Ito, ha? Ito po yung isa. Tayo sa tulog. Ito, ha? Ito yung verse yun. Ingat lang po tayo. Yung bola na yun, the moment kanina na may kinakausap siya doon sa baba, Hindi na po. is umilaw. So nakakatakot talaga guys. Hindi po, pailalo na po. Yun! Kanina ko po kayo nararamdaman eh. Pero I was keeping an eye on myself kasi kakaiba na nga yung nararamdaman ko. So nakatutok lang sa akin yung camera sa video ko, nakatutok lang sa akin yung camera. Kasi inaano ko kung ano yung nangyayari sa akin. Kasi kakaiba yung nangyayari sa akin. Sobrang pagod yung pakiramdam ko. Oo, umakyat kami ng 3rd floor. Pero umakyat din naman ako sa 3rd floor sa kabila eh. Hindi naman ako ganun kapagod eh. So kung stamina wise, hindi siya possible na dahil inakyat ko yung 3rd floor, magiging ganun ka-heavy yung pakiramdam ko. Kasi kinuha ko nga dun sa isang building eh. Same lang naman sila eh. So iba talaga siya. Sobrang pagod na pagod ako. As in yung butil sa video ko, butil-butil yung pawis ko, buong katawan ko talaga, naka-jacket ako. Sige po. Nakatayo lang po ako dito, pero pagod na pagod po ako. Parang uhaw na uhaw. Relax ka lang. Oo ba? Opo. Ito yung pawis ko, grabe oh. Open yan oh. Sabi niyo. Ha? Karga ko? Sige po. Open naman siya, oh. Pero ang init. Oh? Kanina pa yan. Doon pa lang yan. Sa baba pa na. Pawis ko, grabe. Pakita mo ito. Yung parang, kung sasaktan ko, ibigyan ko to. Yun yan. Yung lalaki kanina. Yung lalaki kanina yan to. Nabi ko sa inyo eh, huwag kayo mananakit eh. Tingnan sila. Sige, magiging na. Huwag kayo mananakit. Hindi naman namin kayo ginagambayan. Huwag kayo mananakit ha. Sige, Dio. Huwag kayo mananakit ha. Kanina niya pa sinundan yan to eh, si Tipaw. Kanina niya pa sinundan, doon pa lang sa nagkakanina. Galing siya baba. Kuis, bawas tayo na ilaw. Sabi ko sa'yo, manampalataya ka eh. Opo. Tinakagangan nila eh. Huwag niyo sasaktan ha. Hindi kami nagpunta dito para hamunin po kayo. Dahil po lang namin kayo tulungan, ha? So ngayon, pwede na po tayo mag-usap. Sige po, pailawan niyo po ulit. Pailawan niyo po ulit. Huwag niyo bagambalain yung kasama kong babae, ha? Hindi kayo inaano. Kung natakot na kayo. Natakot kayo sa akin. Kaya matakot sa akin. Usap tayo. Kasi ba ako yung tanong? Dahil ikaw yung kanina yung bumungad sa akin doon. Lalaki ka, di ba? Pailawin mo nga yan. Huwag kayo magano. Pao, baba. Siya, tawagin mo si ano? Sino? Baba kayo, baba. Say, baba na kayo. Baba na po kami. Baba.
Although, naka-jacket ako, malamig that time, supposed to be, kasi naulan, mahangin. Pero, mainit. Ang pakiramdam ko po ay sobrang init na init. Pagod na pagod. Init na init. Uhaw na uhaw. Sobrang tindi po ng uhaw ko noon. As in, sobrang tindi ng uhaw ko. Gustong gusto ko na talagang uminom ng tubig. At that time, yun pa yung worst time na talagang nakalimutan namin magdala ng tubig. As in, wala sa amin ni isa may dala ng tubig. Huwag niyo sasaktan, ha? Hindi kami nagpunta dito para hamunin po kayo. In Jesus' Dahil name. ko lang namin kayo tulungan, ha? So yun, parang napapansin-pansin na rin siguro ni Adventurous Corner sa likod ko na ganun yung nangyayari sa akin. Kasi hindi ko naman sinasabi. Tahimik lang ako eh. Parang pinapakaramdaman ko lang yung sarili ko. Tapos, somehow, nag-ano-ano na rin ako na, Lord, whatever it is, protect me from this. Parang ganun. Nag-self-ano na ako. Self-protection. Kung baga, nagdadasal na ako. Nanghihingi na ako ng tulong kay Lord kasi nararamdaman ko na nga na parang iba na siya. Talaga ako mapakali. Kasi iba yung nararamdaman ko. I feel like something really bad is going to happen to me. Hanggang dumating ako dun sa point na hindi na ako nakatiis. Sinabi ko na kay Tio. Nag-i-investigate siya. Tapos when he looked back at me, dun niya parang na sense na something was trying to, in his own word, ang tawag nila dun is kinakargahan daw ako. So, since si Tio naman ay maalam, nagtiwala lang ako sa kanya. Tapos, he was reminding me, as I remember na, tatagan ko lang daw. Tatagan ko lang. Yun, sabi na, tatagan ko lang. So, ang ginawa niya, ginawa nila ni Certain TV, marketing kasi si Certain TV na naabutan kami. Ginawa nila, pinababa nila kami ni Cyrus. Baba kayo, baba. Ay, baba na kayo. Baba na po kami. Baba na kayo. Nagahamon na lang ulit yun. Makulit yan to. In Jesus' name. Kaya mo ko na sa kanila. Ako naman. Alalayan mo. Sige. Hindi kayo makaka-attach sa akin. Hindi. Sige kayo. Pagod ka dyan. Loko to eh. Baba na ko. Meron silang kakalabanin. Alam mo, mananalo ka dun kay Tio. Tete? Hindi. Tigil-tigilan mo si Ba. Tigil-tigilan mo ko. Bumaba na kami ni Cyrus. Sinanap na namin the rest of the group na nag-investigate dun sa kabilang building. Tapos, yun. Sinagupa nila ni Certain TV yung dapat nilang sagupain. Nagpe-pray lang ako sa isip ko, sa puso ko, nagpe-pray lang ako ng protection, ganyan. Tapos, minsan, vina-voice out ko rin siya na, no, you cannot. Malakas ang Diyos ko, ganun. Nilalakasan ko talaga yung parang pinaparinig ko dun sa buong lugar na, hindi ako, kaya ko, wag ako, parang ganyan. Kasi tuwing pumapasok kami sa mga ganyang lugar, yan kasi yung mga first time namin na napasukin. Those were the first ones. Talagang malakas pa yung mga prayers namin. Nagpe-pray kami bago pumunta. Nagpe-pray kami bago pusukin. Nagpe-pray kami paglabas. Yun yung mga unang mga beses na nag-explore kami. Kasi lately, hindi man magandang sabihin, pero yun nga, nakakalimot na kami. Hindi na kami, sobrang, alam mo yun, yung parang puro excitement na lang yung nararamdaman namin. Parang nakakalimutan na namin na humingi ng protection. Kaya siguro, somehow, yung mga negative energies na mga pinupuntahan namin, naging malaking factor din yun. Kung bakit naging negative yung mga sumunod na mga nangyari sa buhay namin after that. So yun, iti-take note nyo lang yun na, if ever na mapunta kayo sa situation na kinalagyan ko, tapos you sense something spiritual or let's say, tawag nila mga paranormal, ang tingin nyo ay tinatry kayong infect, watch out for the signs. This is based on my experience. I don't know the others, pero ito po yung experience ko. Sobrang pagod na pagod ako. Parang hindi makatarungan yung amount ng pagod, yung hingal, yung sobrang hapong-hapo.
Ganon. Tapos ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi siya makatarungan dun sa ginawa ko lang pag-akyat ng building. Hindi po siya justifiable. Parang hindi eh. Ginawa ko naman doon sa kabila eh. Bakit hindi naman ganun yung naramdaman ko? Bakit dito? All of a sudden, ganun yung naramdaman ko. So, ganun po, pagod na pagod, sobrang hingal na hingal, ang lakas ng kabog ng dibdib ko, pawis na pawis. Sobrang pawis na pawis po ako noon, and sobrang init na init, as in mainit na mainit yung pakiramdam ko. Tapos, sobrang uhaw na uhaw. Yan po yung mga naramdaman ko noon, nung mga panahong yon. So, sa mga katulad ko na nag-explore din sa mga ganyang mga lugar, mga abandoned, mga haunted, mga forgotten, mga mysterious na mga lugar na mga hindi natin alam, mga kung anumang mga past meron sila. Watch out for the signs na baka somehow meron tayong nagagambala. Kaya siguro ako ay pinahirapan. Pinahirapan kasi nahirapan talaga ako. Hirapan talaga ako ng panahon na yun kasi grabe, akala ko talaga andun na ako sa point na para akong magpapass out na sa sobrang hingal. So yun, after naman noon, bumalik na sila Tio, and then sabi nila it's okay na, and good thing sa'yo kasi malakas ang pananampalataya mo, sabi niya sa akin, which is I cannot deny. Malakas talaga yung pananampalataya ko, kaya sinabi nila Tio na buti na lang daw ang aking faith ay napakataas. Sabi ko naman, opo, malakas talaga ang pananampalataya ko. Doon nga sa part na yun na parang gusto kong saniban, na overcome ko po yun kasi malakas po yung paniniwala ko sa Diyos na binabantayan kami tuwing ginagawa namin yung mga ginagawa namin na yun, na hindi naman namin hiningi na makaharm ng kahit anumang mga entities or spirits still living in there. Ang gusto lang po talaga namin is purely to explore the place and to let the people know kung ano yung mga itsura ng nitong mga abandoned places na to. Kapag gabi, kapag madilim, kapag walang ibang tao, kapag tahimik. So ayun, natatapos naman po yung gabing yon na safe ako nakalabas doon. Paglabas namin, uminom na ako ng maraming tubig. Pero yun nga, thankfully, dasal, tiwala, at syempre, tatagan mo sa sarili mo. Kasi kung mauuna siguro talaga yung takot, kung mauuna kang matakot kaysa gumawa ng paraan kung paano mo yun mau-overcome, baka nga ma-take over ka nun. Go tayo dyan, natalo natin yan. Kaya, thank you kay Lord, kay Mama Mary, kasi hindi ako pinabayaan nung araw na yun, na pwedeng napahamak na ako, pwedeng dun mismo, at that moment, napahamak ako, diba? Pwedeng naiuwi ko pa sa bahay, diba? Pwedeng ma-infect pa niya yung buong household namin, pero wala naman nangyari na ganun during that time. Ang ma-advise ko lang sa inyo, sa mga katulad ko na gumagawa rin ito, kahit hindi kayo ganun ka-religious na tao, ganun lang, pasintabi lang, tapos, konting prayer lang, kahit konti lang, diba? Kung kaya nyo, kahit konti lang, para kahit pa paano, hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, ganun. Or hindi nyo maiuwi yung mga hindi nyo naman dapat na naisasama pa uwi, diba? Hindi naman lahat believer, meron din mga gumagawa nito na skeptical sa mga paranormals, pero yung mga there's no harm in praying. So yun po, I will be uploading my vlog recap, yung solo ko po doon sa 3rd floor ng hotel na yon. Soon, i-edit ko po muna para mapanood nyo ulit siya. Thank you my friends for joining me in this small talk. Hoping na kahit paano meron kayo nakuha dito sa story ko. Thank you my friends. See you sa next upload. Bye! Sa gitna ng gabi, hindi papasilipin, handa kong suunin, tingin malahat akin, elementong may pangil, mga dinig sa hangin, aking sasalubungin ka, ang kapay dalanin, magiging malapaligid ay aking papasukin, di alintana ang pagnanig, sa may maalihain, tapos sa isip ang dang lipulin, mga tingin na masyadong malalim, hindi papatinag sa mga bita, kasama at sinag mula sa taas.